visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hello everyone! Welcome po sa inyong Almost Personal Readings. So, tingnan natin ngayon ang update ng inyong cards, no? I want you to know that this is a general reading. So, pwede pong mag-resonate yung buong reading sa inyo or baka konti lang, no? Take what's only yours. And I also want you to know that this is a timeless reading. So, kung kailan po ninyo ito napanood, no? The message is meant to find you. Ace of Wands. So, ang nakikita natin dito, dapat ang energy natin is, or gusto natin, no, na magkaroon ng passion, maibalik yung dati na nung nagsisimula kayo, yung parang honeymoon stage, no? Yung nagliligawan, yung ang ipinapakita is puro kabutihan, no? Puro kagandahang loob. Ganun naman kasi talaga, 'di ba? Kapag nagsisimula yung isang relationship, syempre nagpapa-impress pa naman talaga lahat. Kahit sino naman dumating diyan sa part na 'yan, wala kang ipapakita kung hindi yung mga good sides mo, 'di ba? Latter part na lumalabas kasi yung mga negativities, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? Pero, kasi di ba pag nagliligawan kayo, both of you would love, no? Gusto mo ma-fall in love sa isang person, ganun din naman siya sa'yo, ginagawa niya lahat ng best niya, no? I think na, syempre, habang tumatagal yung relationship, nag-iiba, no? Nag-iiba. Lalo na kapag nagsasama na sa loob ng bahay, doon nakikita yung differences, 'di ba? Kasi nung hindi naman kayo magkasama, malaya kayo nakakakilos, no? Mag-isa. Ngayon nung nagsama na, parang meron ding kaunting yung mga differences na kapag nagsipilyo, hindi binabalik yung takip ng toothpaste, no? So, medyo nakakainis with the 5 of Swords. So, ngayon, I feel like pinipilit natin magkaroon or ibalik yung ganong situation with the 5 of Swords in here. Parang hindi ako susuko or hindi ako sumusuko, no? Sa mga situation. Definitely, meron ng challenges ang relationship. Kaya meron tayong 5 of Swords. I am claiming or reclaiming, no, na magkakaayos tayo ulit or mapaplansya natin itong gusot sa relationship natin. So, with the Queen of Swords, I don't know who this Queen of Swords is. Pwedeng ikaw, pwedeng ito yung person mo. You can switch the energies. Queen of Swords doesn't always have to be the babae, no? This is just a representation of meron ng naiinis, meron ng somehow cutthroat, lumalabas na rin yung sabihin nating pagiging direkta, minsan nakakasakit na ng damdamin. So, parang lumalabas yung pagka-prangka, no? Kasi gusto ko maayos ang lahat. So, parang sinasabi nung kabila, again, whether this is you or your person, you can interchange the role, no? What I am reading is the dynamic naman. With the Queen of Swords in here, para kasing, hindi naman ako dati mahilig sa pet, no? Naglagay ka dito ng pet. Ngayon hindi ko kayang alagaan or hindi mo inaalagaan. So ako ngayon yung taga-dampot ng pupu, taga-pakain, no?
So, parang isa yun sa mga differences, no? Or yung sinasabi nung isa, ako dati malinis ako sa bahay, no? Ngayon parang ang dugyot-dugyot, ang dumi-dumi, hindi ako sanay na kung saan-saan nakalagay ang mga gamit, 'di ba? So with the Five of Pentacles, so ang nakikita natin dito, I feel like sabihin natin kasi Five of Pentacles, hindi lang ito yung unang pagkakataon na nagkaroon kayo ng ganitong sigalot, no? Chances are kung hindi merong umalis, meron talagang hindi nakipag-usap, no? Or up until now, siguro nag-aano ito, nagpo-progress or still continuation sa energy ng with the Five of Pentacles na sige, pag sinasagot mo ko or pag tinatanong ako, yes or no lang, napaka-short ng conversation or minsan talagang ang lamig-lamig even to a point na sa ibang kwarto natutulog or ayaw talaga siyang kausapin. Let's clarify on that with the High Priestess and the Nine of Cups. So parang kahit na sabihin natin the Nine of Cups in here, natutuwa ako, na nandiyan siya, let's say yung alaga, siguro ito nga yung madalas pinag-aawayan, no? The pet or baka mahilig sa pet yung isa naman hindi masyado, whether they are allergic or not, pero parang I'm not into that, pero masaya akong nandyan ka kasi masaya akong nandyan siya kahit na ayaw ko kasi gusto mo. So, parang to make you happy. Pero parang ang sinasabi dito is hindi ayoko yung part na ako yung kumikilos para sa pet kasi hindi ako sanay, no? So parang nawala yung balance nga ng relationship. Hindi ko sinasabi na dapat tanggalin yung pet, no? I mean, ito yung naging dahilan. Wow, I feel like this is a very serious and very specific reading for someone, no, with the Hangman. Ayan. Ngayon parang iniisip natin, paano ko ba aayusin itong relationship na ito? Ayoko namang mawala sa akin yung pet ko dahil napaka-importante niyan sa akin, no? It doesn't always have to be a pet, ha? Pwede rin itong baka yung isa mahilig sa vintage, no, na gamit. Yung isa naman, ayoko kasi may pamahiin kami niya na um, tumitira daw dyan yung mga spirits. So, hindi ko gusto yung ganyang scenario, no? So, with the Hangman, paano ko ba to aanuhin? So, baka naman din ito'y mahilig sa laruan, no? Um, Parang iniisip is, yung kung kumbaga, iniisip is parang aksaya sa pera, no? Yun yung napag-aawayan. Someone's, sabihin natin, hindi naman addiction eh. Yung parang collections, no? Or yung kagustuhan. Parang hindi gusto nung isa, no? Um, Sabihin din natin na somehow against in a way, pero hindi naman masyadong napag-aawayan at first. Parang lately na lang. With the Moon card and the Chariot. So, parang saan ko ito ilalagay, no? Uh, ang hirap. So parang nagkaroon na ng choices, sino pipiliin ko, no? Itong aking collections or ang aking pet or itong aking person, no? Kasi both are important, no? As much as possible, kaya nga ito nilagay sa iisang lugar para kasama ko sila, no? They are already part of my world. Ngayon, hindi ko kayang yung isa mawawala. So with the Wheel of Fortune in here, I feel like magkakaayos naman ito or maayos ito. Wheel of Fortune signifies money, no? In literal form. Even without a person's hard work, it will just land on your lap. Who knows? Bigla kasing tumalon into a Wheel of Fortune na nagkaroon agad ng kasagutan. Probably you're gonna have this enough amount of money para makapaglagay tayo ng isang sabihin nating storage room para sa kanila, no, or parang isang room for the pets. So speaking of, no, so ayan, kasi nilagay natin yung pet ko dito. Meron akong babies. Actually, I have two babies here. Um,
magiging 3 na kasi buntis na nga yung aking isang baby. So, hindi ko naman sila mapagalitan kasi nga love ko din sila. Ayan, kahit nagtatatahol, nandito lang naman yan. No, ewan ko ba, ba't pinasok ko rin? Kasi nga, hindi ko rin naman nag-uulan sa labas. So, hindi naman sila nakakulong, no? So, parang gusto ko lang makita na they are safe, no? So, kaya pinasok ko dito. So, parang ganito yung relationship natin ngayon. So, nakakainis, nagre-reading ka, meron ako naririnig. Pasensya na po, no? Love ko din yan, love ko din kayo. So, pinagsama ko kayo sa isang lugar. Catch the drift, parang ganon. So, napaka-random, no? Napaka-random ng example. Pero parang ganyan nga yung nangyayari, 'di ba? Gusto ko kasama ko kayo, kasama ko rin siya para safe din, no? Anyway, let's go back. Siguro nangyari itong sitwasyon na ito para makapagbigay tayo ng isang exact. O, kita mo to, mahimik din naman siya, no? So parang naintindihan mo ba ako? Oh, with the Two of Swords. Talaga ba meron tayong pipiliin na ngayon bumaba na siya? With the Two of Swords, meron ba tayong pipiliin dito? Kasi with the Two of Swords, parang kailangan natin gumawa ng isang decision. Pero with the King of Swords, as much as possible, yung parang hindi ko naman kayang pabayaan yan, no? So I think na eto nga with the Wheel of Fortune, dadating dito sa part na makakaisip tayo ng isang paraan para mapagsama natin yung gusto natin at yung gusto ni person. It's kind of like a win-win situation. With the Temperance in here, actually susubukan nyo naman, no? I don't want to say that this is a minor setback kasi malaking factor din naman itong nangyayari, and I'm not in the position para sabihin, oy, napaka-shallow, no? Hindi natin alam yung nangyayari. This is just a scenario in a tip of an iceberg. Hindi natin alam yung nangyayari deep inside or inside the room, no? With the Ten of Wands in here, ang ayaw lang natin dito is yung mahihirapan, no? Yung loob natin to actually make a choice. Actually, meron pa tayong maiisip dito magandang way on how to bring them together in harmony. With the Ace of Swords and the Seven of Pentacles, siguro dadating din yung panahon na unti-unti, no? Na matututunan na makapag-adjust, no, nito ni person. There's actually something about what you like and it's kind of off to them. But with the Page of Swords, napakaganda din naman. Page of Swords is signing of a contract, no? Para kasing ito yung sinasabing dadating yung time na tinanggap kita, no? Lahat ng mahal mo dapat mahal ko din. So tatanggapin ko rin yan. Siguro this is the part of the adjustment period, no, for the both, especially for your person or probably for you. Again, katulad ng sinabi ko, you can switch the energies, no? So this is your reading. Kung kayo po yung nakaka-resonate dito, let me know sa comment section. Pwede, if you want to ask a question, there's actually a link sa ating description box. There's the name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. Let's check the zodiac sign of your person. Again, this can be their sun sign or a placement in their chart. I'm seeing Taurus, a Gemini. I am seeing Sagittarius, Virgo, Leo. I am seeing Aquarius, Pisces is here, Capricorn is here, Cancer, Scorpio is here. Yeah, so this is your reading. Maraming salamat po. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. Predicting future is my purpose. Yelling the stars align. I am Daphne, also known as Papaya, standing in my own design.